muna. Hello? So, kami muna ay magpapahinga lamang ng saglit. Magbabalik din kami ng anak. Ito ang chicha. Chicha. We are back! We are back! Maayong adlaw! Ngayon ay babahagi ko sa inyo ang aming naging paglalakbay tungo sa midhiing makakalap ng mabuting landas sa buhay sa pagbisita sa mga kilalang universidad kung saan mas mapapalinaw pa ang aming inaasam na presyon. Kaya, tara na sa aming lakbay-aral, tara na sa Davao! Hindi naging madali para sa akin ang paglalakbay, lalo pat ako ay isang estudyanteng ina ng 3 taong gulang na sobrang napakalambing sa akin at unang pagkakataon ko ito na mawalay sa kanya at hindi siya makapiling sa pagtulog. Kaya itong video na ito ay kuha talaga noong gabi bago ang biyahe. Ngunit may pangarap ako na alam kong hindi lang para ito sa aking sarili, kundi para ito sa aking anak, pamilya, na siyang pangarap na rin ng aking mga magulang. Kaya, tuloy ang paglalakbay. Lagpas alauna na ng madaling araw nang kami ay makapagbiyahe. Magkahalo man ang nadarama, ngunit naging positibo pa rin sa paglalakbay na naghahangad ng gabay o giya sa landas na tatahakin. Medyo naibsan rin ang aking nadaramang lungkot sa mga tanawing nakikita at katabi ko rin ang isa sa mga anak-anakan ko na si Mores sapagkat mama ang tawag sa akin ng kadalasan sa aking mga kaklase. Haggard pa nga ang mga mukha namin hanggang nag-transform kami sapagkat nasa Davao na kami. Nakakatuwa pa nga sapagkat kumaway sa amin ang ilang mga tao, kabilang na ang ilang mga mag-aaral. Parang celebrity tuloy kami noon. Humanga kami sa kalinisan ng Davao at sa kanilang building ng waterworks sapagkat napakalaki nito at ilang palapag pa. Ayan na nga, nakarating na kami sa University of Southeastern Philippines or USEP. Lubos kami nagpapasalamat sapagkat mataon sa aming pagbisita ang presentasyon ng pinalagawain ng isang guro at alam kong hindi madali iyon sa kanila lalo na sa mga mag-aral. Ngunit nagawa nila. Kudos po sa inyo. Napakaganda ng kanilang universidad, lalo na noong nalaman ko bukas din sila sa mga estudyanteng with additional needs at hindi mo talagang malalaman kasi parang normal na setting lang. Ang inclusivity ay talagang naipapamalas nila. Tinahak din naman itong kanilang ground patungo sa kanilang agilang statua. May paniniwala sila dito na bawal umunong magpa-picture sa agila kung hindi pa nakapag-graduate dahil baka hindi na nga makapagtapos. Pero kami na mga bisita, pwede daw. Kaya matagal rin kami nakaalis for memories ika nga. Maraming salamat po University of Southeastern Philippines. Next stop naman ay ang Ateneo de Davao University. Sobra talaga akong humanga lalo na sa kanilang 5 units library. Napakalaki talaga ng kanilang universidad at napakaraming facilities. Kaunti nga lang yung nakuha kong pictures and videos dahil na-drain yung cellphone ko. Napawaw talaga kami sa kanilang book serializer, higit lalo sa kanilang Hesplex classroom na noong ipinaalam ito sa amin ng aming guro ay inaasam ko na makita o mabisita at maranasan sana. Yun nga lang, hindi ko na ito nakuhanan ng actual na video or pictures. Maraming salamat po Ateneo de Davao University. Yun na nga, 2 araw lang na paglalakbay yun. Ngunit punong-puno naman ang mga pabaon o pinangsalubong sa amin ng mga kaalaman. Ika nga,
Parang lumanghap lang kami ng hangin sa Davao. Ngunit lubos akong natutuwa, hindi man madali lalo na nang na-drain yung cellphone ko at sira pa yung charging input, ngunit salamat sa katawag ako sa aking anak, nakahiram ako ng cellphone. Sa naging paglalakbay na iyon, naging mas malinaw sa akin ang aking tinatahak na landas na hindi nga ako nagkamali ng profesyong kinuha. Nagliwanag sa akin at naging inspirasyon ang mga binahagi at aming mga natuklasan sa paglalakbay na kung saan pinatunayang hindi dapat malitin ang profesyong pagiging guro at dapat na ipaglaban ang mga gurong Filipino at ang asignaturang Filipino. Mas naunawaan ko na ng lubusan ang kadahilanan sa sinasabi ni Ma'am Melba noon na lumabas dito sa Iligan. Napagtanto ko na hindi dapat magpatali sa iyong nais na huwag malayo sa lugar na iyong nakasanayan. Dapat ay bukas ang ating mga kakaisipan at handa sa pagtuklas. Dulot nito, matutunghayan natin na baka nandoon ang ating kinabukasan na kung saan malalaman din natin kung saan at paano natin masasabi na mapapakinabangan tayo ng lubusan at mas maipapamalas pa natin ang ating mga kayahan. Kaya naman, maraming salamat po Ma'am Melba sa iyong mga itinuro sa amin. Gabayan at samahan nawa kayong palagi ng Diyos. Maraming salamat po sa maikling paglalakbay, ngunit itik naman sa mga pabaon sa buhay. Samahan nawa tayo sa ating mga mithiin sa buhay.